tapos na ang anihan at nababakante na ang mga taniman. Dahil dito, marami sa ating mga hardinero ang nakakaramdam ng bahagyang lungkot. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ngayon na ang pinakamainam na panahon para simulan ang inyong pinakamalaking pangarap sa hardin? Ngayon, hindi tayo maghuhukay o magtatanim. Sa halip, tayo ay lilikha. Magdidisenyo tayo ng perpektong greenhouse ngayong Setyembre. Pangako ko, sa pagtatapos ng video na ito, magkakaroon kayo ng malinaw na plano na gagawing tunay na oase ng pagiging produktibo at kasiyahan ang inyong magiging greenhouse sa halip na maging sanhi lang ng problema. Kaya bakit nga ba Setyembre ang pinakamainam na buwan? Simple lang. Una, malinaw pa sa inyong alaala kung ano ang naging kakulangan ngayong season. Naalala nyo pa kung paano nahirapan ang ilang kamatis dahil sa lamig at ang mga sili na kinulang sa sikat ng araw. Ang mga alaala na ito ang inyong magiging gabay sa paggawa ng inyong perpektong greenhouse. Pangalawa, mayroon pa kayong buong taglagas at taglamig. Ito ang tamang panahon para sa maingat na pagpili ng materyales, paghahanap ng mga diskwento, at pagpaplano ng bawat detalye ng walang pagmamadali bago sumapit ang panahon ng pagtatanim. Kung gayon, saan ba nagsisimula ang isang pangarap? Hindi sa paggawa ng plano o sa pagpili ng bubong. Nagsisimula ito sa isang simpleng tanong na kailangan mong itanong sa sarili mo. Para saan ba talaga ang greenhouse na ito para sa akin? Huwag ninyong baliwalain ang hakbang na ito. Ito ang pinakamahalagang pundasyon ng buong proyekto ninyo. Ang sagot dito ang magtatakda ng lahat. Ang laki, ang mga materialis, ang budget, at maging ang dami ng inyong oras at pagsisikap. Pag-usapan natin ang mga posibilidad. Siguro, ang layunin mo ay ang maagang ani. Gusto mo lang magpalaki ng matibay na punla at makakuha ng unang labanos at litsugas ng ilang linggo bago pa man ang iyong mga kapitbahay. Ito ay isang uri ng layunin. Para rito, sapat na ang isang simple, maliit, at kahit walang pampainit na istruktura. O baka naman, ang pangarap mo ay isang pangpanahong paraiso. Gusto mong pahabain ang tag-init para sa iyong paboritong kamatis, sili at talong. Protektahan sila mula sa lamig ng hamog, ulan, at unang lamig ng panahon para makapag-ani hanggang sa dulo ng tag-ani. Dito, mas mataas na ang mga kinakailangan. Kailangan ng magandang bentilasyon at mas matibay na istruktura. At baka naman, ang pinapangarap mo ay isang oasis sa buong taon. Magpalaki ng gulay para sa handaan sa bagong taon. Mag-alaga ng mga kakaibang bulaklak o maging citrus habang malamig ang panahon sa labas. Ito na ang pinakamataas na antas. Ang ganoong klasing greenhouse ay mangangailangan ng matibay na pundasyon, heating system, karagdagang ilaw, at syempre, mas malaking gastos. Nakukuha nyo ba ang punto ko? Kung hindi mo tukuyin ang layunin mo, nanganganib kang makagawa ng sobrang mahal at komplikadong cosmodrome para lang sa pagtatanim ng dill, isang uri ng halamang gamot, o kaya naman isang mahinang greenhouse na hindi makatagal sa hamon ng iyong ambisyosong plano. Okay? Malinaw na ang ating layunin. Ngayon, ilagay natin ang ating mga sarili sa posisyon ng isang real estate agent at tandaan ang ginintuang batas. Lokasyon, lokasyon, at muling lokasyon. Ang maling pagpili ng lugar ay pwedeng magpawalang saysay sa lahat ng iyong pagsisikap. Kahit pa itayo mo ang pinakamahal at pinakamodernong greenhouse. Ito ay desisyong minsan mo lang gagawin at malaki ang epekto nito sa lahat. Ang bida sa kwentong ito ay ang araw. Kailangan, literal, na naliligo sa sinag nito ang iyong greenhouse. Ang ideal na oryentasyon ay ang mahabang bahagi ng greenhouse o ang bubong na may pinakamalaking slope ay nakatutok mula silangan patungong kanluran.
Sa ganitong paraan, ang pinakamalaking bahagi, ang timog na bahagi, ay makakakuha ng pinakamaraming sikat ng araw sa buong maghapon. Ang iyong gawain ay hanapin ang lugar sa iyong lupa na nasisikatan ng araw ng hindi bababa sa 6 hanggang 8 oras sa isang araw, lalo na tuwing tagsibol at taglagas. Kapag ang araw ay mababa ang posisyon, lakarin mo ang buong lote sa umaga, tanghali at gabi. Tingnan mo kung saan bumabagsak ang mga anino mula sa iyong bahay, sa iba pang istruktura, o sa puno ng kapitbahay. Kahit 2 oras na anino ay malaking kawalan ng init at liwanag na nangangahulugan din ng mas maliit na ani. Ngunit ang araw ay kalahati pa lang ng lahat. Ang ikalawang kalahati ay ang matinding kaaway nito, ang hangin. Isipin mo na ang hangin ay isang magnanakaw. Palagi niyang sinusubukang nakawin ang mahalagang init mula sa iyong greenhouse. Kung mas malakas ang bugso ng hangin sa istruktura, mas mataas ang gastos sa pagpapainit at mas mahirap panatilihin ang matatag na microclimate. Kaya maghanap ng natural na proteksyon. Ang isang bakod na halaman, bakod, o pader ng bahay sa hilagang bahagi ay maaaring maging mahusay na kakampi. Siguraduhin lang na hindi sila magbibigay ng anino. Denken Sie daran. Die optimale Größe ist ein Gleichgewicht zwischen Ihren Wünschen, Möglichkeiten und gesundem Menschenverstand. Ayan, nakahanap na tayo ng perpektong lugar, maaraw at protektado sa hangin. Ngayon, ang kasunod na lohikal na tanong, gaano ba kalaki dapat ang ating magiging greenhouse? At dito nagsisimula ang karaniwang pagkakamali ng marami. Ang isiping, gagawin kong mas malaki para may sobra. Pero sa mundo ng mga greenhouse, ang mas malaki ay hindi palaging nangangahulugang mas mainam. Ang dapat na sukat ay hindi ang pinakamalaki, kundi ang pinaka-optimal o ang pinakaangkop. Pag-usapan natin. Una, isipin mo kung anong uri ng halaman ang iyong itatanim. Kung ang itatanim mo ay puro matatangkad na halaman, tulad ng kamatis at pipino na nangangailangan ng patayong espasyo, ang taas ng greenhouse ang magiging susi, lalo na sa mga gilid. Para naman sa mga halaman na hindi gaanong lumalaki, tulad ng sili o iba pang gulay, mas mahalaga ang lawak ng iyong mga taniman. Pangalawa, sukatin mo ang iyong kakayahan. Bawat metro kwadrado ay hindi lamang posibleng ani, kundi kasama rin dito ang trabaho, pagdidilig, paglilinis ng damo, pagtatali ng halaman, at paghahanda ng lupa. Kung ito ang una mong greenhouse, huwag ka munang magtayo ng parang pang-industriyang bodega. Magsimula sa isang komportabling sukat, halimbawa 3 by 6 na metro. Higit pa ito sa sapat para sa isang pamilya ng pumatok ka tao at hindi mo mararamdaman na para kang alipin sa sarili mong taniman. Pangatlo, at napakahalagang aspeto, ang ekonomiya. Bawat labis na metro ay karagdagang gastos sa materyales, pundasyon at sa hinaharap sa pagpapainit at pag-iilaw. Ang pagpainit ng isang malaki at kalahati lang ang laman na greenhouse sa taglamig ay literal na pagsasayang lang ng pera. Kaya, kalkulahin ang lawak batay sa tunay na pangangailangan. Ang madalas na ipinapayo, mas mainam na magtayo ng isang compact, pero kumpleto at maayos na planadong greenhouse kaysa sa isang malaki at malamig na istruktura na kalahati lang ng espasyo ang iyong magagamit. Ja, das ist teurer und aufwendiger in der Ausführung, aber ein solches Fundament bietet maximale Stabilität, Dichtigkeit und ist ideal für Winter- und beheizte Gewächshäuser. Es schirmt die Kälte vom Erdreich vollständig ab und verhindert, dass Schädlinge wie Maulwürfe eindringen können. Die Wahl des Fundaments hängt direkt von ihrem Ziel ab, das wir ganz am Anfang festgelegt haben. Sparen Sie nicht am Fundament und Ihr Gewächshaus wird es Ihnen danken. Napili na ang lugar
at naisip na ang sukat. Ngayon, literal na bababa tayo mula sa ulap at tatalakayin ang isa sa pinakamahalagang bahagi. Pag-uusapan natin ang kung ano ang magiging pundasyon ng ating greenhouse, ang saligan. Madalas, iniisip ng marami na nakakasawa ang bahaging ito at gusto nilang makatipid, kaya't direktang sa lupa na lang nila ipinapatong ang istruktura. At ito mga kaibigan ay isa sa pinakamalaking pagkakamali na maaaring magdulot ng pagkasira ng buong greenhouse ninyo. Ang pundasyon ay hindi lang basta base. Ito ay isang angkla na humahawak sa inyong istruktura. Kung wala ito, ang unang malakas na hangin ay maaaring gawing tumpok ng yuping bakal at polycarbonate ang inyong pangarap. Pinoprotektahan din nun ito laban sa paglubog ng lupa, sa pagbaha tuwing tagsibol, at sa pagpasok ng lamig mula sa ilalim ng lupa. Anong pundasyon nga ba ang pipiliin? Ang pinakasimple at pinakapopular na option para sa magagaan na greenhouse na gawa sa polycarbonate ay ang pundasyon na gawa sa kahoy na biga. Karaniwan, ginagamit ang biga na may sukat na 100 by 100 millimeters na nilagyan ng antiseptic. Ito ay medyo mura, madaling i-install at mahusay na ginagawa ang kanyang trabaho. Ngunit tandaan, hindi panghabambuhay ang kahoy at sa loob ng 70 taon, maaaring kailanganin ng palitan ang ganitong pundasyon. Kung plano ninyong magtayo para sa matagal na panahon o magkaroon ng pinapainit na greenhouse, mas mainam na isaalang-alang ang mas matibay na klase ng pundasyon. Halimbawa, ang pundasyong nakatayo sa haligi o poste. Sa mga sulok at paligid ng greenhouse, inilulubog o inilulusok ang mga haligi kung saan ikinakabit ang balangkas. Ito ay matibay at angkop para sa mga lupaing may kiling. At sa wakas, ang hari ng lahat ng pundasyon, ang mababaw na pundasyong konkreto na hugis sinturon. Ito ay isang konkretong sinturon sa buong paligid ng greenhouse. Billige, dünne Platten ohne Schutz vergilben und werden schon nach wenigen Saisons spröde. Daher gilt bei der Wahl von Polycarbonat-Stegplatten eine goldene Regel. Sparen Sie nicht am falschen Ende. Kumpleto na ang pundasyon. Ngayon naman, sisimulan na natin ang pagtatayo ng balangkas, ang pinakakalansay ng ating magiging greenhouse. Ito ang pangunahing istruktura na magdadala ng lahat mula sa bubong, sa bigat ng niebe tuwing taglamig, sa malakas na hangin, at maging sa iyong mga pananim na itatali mo sa mga suporta. Kaya naman, napakahalaga na piliin ng maingat ang material para sa balangkas. Sa kasaysayan, ang klasikong pagpipilian ay kahoy. Ang balangkas na gawa sa kahoy ay napakaganda tingnan, eco-friendly at madaling trabahuhin. Pero mayroon din itong mga kapintasan. Kailangan itong laging gamutin laban sa pagkakabulok, amag at mga insekto. Sa patuloy na halumigmig sa loob ng greenhouse, hindi magtatagal ang kahoy na hindi ginagamot. Bukod pa rito, mas maraming anino ang nagagawa ng mga elementong kahoy kaysa sa manipis na metal na profile. Ang modernong alternatibo ay ang metal na balangkas. At dito, mayroon tayong dalawang pangunahing uri. Una, at ang pinakapopular sa budget-friendly na option ay ang galvanized steel profile. Ito ay matibay, magaan, hindi kinakalawang dahil sa zinc coating at medyo mura. Pero mayroong mahalagang punto. Kailangan suriin ang kalidad ng galvanization at ang kapal ng metal. Ang murang balangkas na gawa sa manipis na profile ay maaaring hindi makatagal sa bigat ng niebe. Gayun din, sa mga lugar na may welding or gasgas, maaaring lumitaw ang kalawang sa paglipas ng panahon. Ang pangalawang pagpipilian sa metal ay ang aluminum. Masasabing ang aluminum na balangkas ay nasa premium segment. Ito ay magaan, napakatibay, hindi kailanman kinakalawang, at magtatagal sa iyo ng tapat sa loob ng ilang dekada.
Ang pangunahing depekto nito ay ang presyo. Ito ay mas mahal kaysa sa galvanized steel. Ngunit kung nagtatayo ka ng matibay na greenhouse na tatagal ng maraming taon, ang pag-invest sa aluminum na balangkas ay maaaring sulit na sulit. Dies spart außerdem Material für eine Wand und vereinfacht die Verlegung von Versorgungsleitungen wie Strom und Wasser. Die Wahl der Form hängt letztendlich von ihren Prioritäten ab. Maximaler Raum, Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen oder Platzeffizienz. Nakatayo na ang balangkas at ngayon ang panahon para balutan ito. Ang pagpili ng materyales na pantakip ay madalas maging sanhi ng matinding diskusyon sa mga forum ng mga hardinero. Salamin, plastic na takip, o cellular polycarbonate. Bawat materyales ay may kanya-kanyang taga-suporta at kritiko at ang katotohanan, gaya ng nakasanayan, ay nasa gitna. Simulan natin sa klasiko, ang salamin. Ang salamin ay may pinakamataas na kakayahang magpadaan ng liwanag. Hindi ito lumalabo sa paglipas ng panahon at nananatili ang hugis nito. Ngunit, mayroon din itong seryosong mga kakulangan. Una, mabigat ito. Nangangailangan ito ng matibay at mamahaling balangkas. Pangalawa, marupok ito. Isang maling paghagis ng bola o malaking yelo at paalam na sa pagiging selyado nito. At pangatlo, mataas ang kakayahan nitong magpasa ng init. Ibig sabihin, mabilis itong nawawalan ng init. Dahil dito, mabilis lumamig ang greenhouse sa gabi. Ang susunod na option ay ang polyethylene film. Ito ang pinakamura at pinakamadaling makuha na materyales. Ang mga modernong stabilized film ay maaaring tumagal ng ilang season. Magaan ito, hindi nangangailangan ng matibay na balangkas at mahusay na nakapagpapadaan ng liwanag. Ngunit ang pangunahing depekto nito ay ang hindi ito matibay. Kahit ang pinakamataas na kalidad na film ay napupunit, lumalabo dahil sa UV rays at kailangan ng palitan sa paglipas ng panahon. Ito ay patuloy na abala at karagdagang gastos sa pangmatagalan. At sa huli, ang pinakasikat, ang cellular polycarbonate. At may magandang dahilan, pinagsasama nito ang mga bentahe ng salamin at film. Magaan ito tulad ng film, ngunit matibay tulad ng salamin. Dahil sa hugis selulang istruktura nito, mahusay itong nakapagpapanatili ng init tulad ng double-glazed glass. Malaki ang matitipid dito sa pagpapainit. Nababaluktot ito, kaya naman madaling makagawa ng mga arko or kurbadang disenyo. Ngunit mayroon din itong mga dapat tandaan. Okay, may balangkas na tayo at napili na rin ang panakip. Ngayon naman, pag-usapan natin ang hugis o forma ng ating greenhouse. Hindi lang ito tungkol sa ganda, kundi sa mismong gamit nito. Dahil ang bawat hugis ay may iba't ibang reaksyon sa sikat ng araw, bigat ng niebe, at sa espasyo sa loob. Ang pinakakilala at tradisyonal na hugis ay ang gable greenhouse or mas kilala bilang bahay-bahayan. Ang pangunahing bintahe nito ay ang tuwid at patayong dingding. Dahil dito, nagagamit ng husto ang buong espasyo sa tabi ng dingding para sa pagtatanim ng matataas na halaman tulad ng indeterminate na kamatis. Mas madali ring dumulas ang niebe sa bubong na may dalawang gilid at madaling ilagay ang mga bentilasyon sa tuktok nito. Mainam din ang hugis na ito para sa salamin at madaling ayusin ang pagtatali ng mga halaman. Ang pangalawa sa pinakapopular ay ang greenhouse na may hugis arko. Ang makinis nitong forma ay nagpapatingkad sa tibay nito laban sa malakas na hangin. Dahil walang mga dugtungan sa bubong, mahusay din itong humawak ng init. Kadalasan, mas mura at mas madaling buuin ang mga estrukturang arko, lalo na kung gagamit ka ng flexible na polycarbonate. Ngunit, mayroon din itong disadvantage. Dahil sa pahilis na dingding,
medyo nababawasan ang magagamit na espasyo sa gilid ng mga taniman. Hindi ka makakapagtanim ng matataas na halaman ng direkta sa tabi ng dingding. Mayroon ding mas kakaiba, ngunit napakapraktikal na opsyon. Halimbawa, ang linto o greenhouse na nakadikit sa pader. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, isang gilid nito ay nakasandal sa dingding ng bahay, bodega o garahe. Ito ay isang napakatalinong solusyon para makatipid ng espasyo sa maliliit na lote. Bukod pa rito, ang dingding ng bahay ay nagsisilbing imbakan ng init. Umiinit ito sa araw at naglalabas ng init sa greenhouse sa gabi na nagpapantay sa pagbabago-bago ng temperatura. Nakatayo na ang istruktura, nakalagay na ang dingding. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na kung wala ito, ang anumang greenhouse ay hindi magiging paraiso ng halaman, kundi isang pugon na papatay sa mga ito. Ang tinutukoy ko ay ang bentilasyon. Maraming baguhan ang nag-iisip. Maglalagay lang ako ng isang pinto at isang bintana sa magkabilang dulo. Sapat na iyon. Sayang, isa ito sa pinakamalaganap at nakakapinsalang pagkakamali. Isipin mo ang isang mainit na araw ng Hulyo. Ang araw ay nagpapainit sa loob ng greenhouse hanggang 50 puwis 60 degrees Celsius. Sa ganitong init, ang pollen ng maraming halaman tulad ng kamatis ay nagiging baog. Ibig sabihin, walang pulinasyon, walang namumuong bunga, walang aanihin. Bukod pa rito, ang barado, mamasamasa at mainit na hangin ay perpektong kapaligiran para sa paglaganap ng mga sakit na dulot ng fungi tulad ng Phytophthora. Ang tamang bentilasyon ay hindi luho, kundi isang pangangailangan para sa buhay ng halaman. Paano natin aayusin ang baga ng ating greenhouse? Ang gintong tuntunin ay nagsasaad. Ang kabuuang sukat ng lahat ng butas ng bentilasyon ay dapat hindi bababa sa 25% ng sukat ng sahig. At hindi lang ito tungkol sa mga bintana sa bubong. Ang perpektong sistema ay isang cross-ventilation na maaari mong kontrolin. Para rito, kailangan ng mga bintana hindi lang sa itaas na bahagi, sa tagaytay ng bubong, kundi pati na rin sa gilid ng greenhouse, sa ibaba, malapit sa lupa. Sa ganitong paraan, lumilikha ka ng natural na convection. Ang malamig na hangin ay pumapasok sa mga butas sa ibaba, dumadaan sa mga taniman, umiinit, umaakyat, at lumalabas sa mga bintana sa itaas. Dala ang labis na init at halumigmig. Tinitiyak nito ang patuloy na daloy ng hangin na lubos na gusto ng mga halaman. Kung nais mo namang itaas ang antas ng kaginhawaan, isaalang-alang ang mga automatikong pambukas ng bintana. Natutunan na nating palamigin ang ating greenhouse. Ngayon, alamin naman natin kung paano ito painitin. Kung ang layunin mo ay hindi lang simpleng maagang simula, kundi seryosong pagpapahaba ng season o kaya'y pagtatanim buong taon, hindi talaga pwedeng walang heating system. Ang pagyayelo sa taglagas o biglaang lamig sa tagsibol ay kayang sirain ang lahat ng pinaghirapan mo sa isang gabi. Ang pagpili ng heating system ay direktang nakasalalay sa iyong mga layunin, budget, at kung gaano kadaling makakuha ng enerhiya. Ang pinakasimple at pinakahalatang paraan ay ang dekuryenteng pagpapainit. Maaaring maglagay ng ordinaryong heater fan or infrared heater. Ang mga infrared model ay lalong maganda dahil hindi sila ang hangin ang pinapainit, kundi direkta ang lupa at ang mga halaman na mas epektibo at matipid. Ang pangunahing bentahe ng paraang ito ay ang madaling pagkakabit at paggamit. Ang downside naman ay ang gastos sa kuryente na maaaring nakakagulat at mabigat sa iyong mga bills. Kung magtatayo ka ng pangmatagalang winter greenhouse, mas magandang tingnan ang mas matatag na opsyon. Halimbawa, ang water heating. Sa paligid ng greenhouse o sa ilalim ng mga taniman ay inilalagay ang mga tubo
kung saan umiikot ang mainit na tubig mula sa boiler. Ang boiler ay maaaring gumamit ng gas, kuryente o solid fuel tulad ng kahoy or pellets. Ito ay isang komplikado at mahal na sistema upang ikabit, ngunit sa paggamit, madalas itong mas matipid kaysa sa direktang pagpapainit gamit ang kuryente, lalo na sa malalaking espasyo. Mayroon din namang mas praktikal na mga paraan. Halimbawa, ang tinatawag na solar accumulator. Sa araw, gamit ang ventilador. Ang mainit na hangin mula sa ilalim ng bubong ng greenhouse ay ipinapasok sa mga tubong nakabaon sa ilalim ng lupa. Ang lupa at mga bato sa loob ng tubo ay nag-iipon ng init at sa gabi ay dahan-dahan itong ibinabalik upang painitin ang lupa. Ito ay eco-friendly at halos libre sa pagpapatakbo, ngunit kailangan ng tamang disenyo. Anuman ang paraang piliin mo, tandaan, ang heating system ay ang iyong siguro laban sa pabago-bagong panahon. Okay, tapos na tayo sa usapin ng init. Ngayon, pag-usapan naman natin ang buhay na hatid ng tubig. Ang pagdidilig sa loob ng greenhouse ay mas kritikal kumpara sa mga halaman sa labas. Walang natural na ulan dito at napakabilis ng pag-evaporate ng tubig dahil sa mataas na temperatura. Ang pagtakbo-takbo bitbit ang regadera o hose, lalo na kung malaki ang greenhouse, ay mabilis na nagiging nakakapagod na gawain imbis na kasiya siyang pag-aalaga. Sa kabutihang palad, ang mga modernong solusyon ngayon ay makakapag-alis sa iyo ng sakit ng ulo na ito. Siyempre, hindi pa rin mawawala ang tradisyonal na regadera o hose na may sprayer. Mura ito, simple, at nagbibigay ng kumpletong kontrol sa pagdidilig. Gayunpaman, nangangailangan ang paraang ito ng iyong patuloy na presensya at oras. Bukod pa rito, kapag ginamit ang hose, madaling mahugasan ang lupa sa ugat at mabasa ang mga dahon na maaaring magdulot ng fungal diseases. Isang malaking hakbang ang pag-organisa ng drip irrigation system. Hindi kalabisan sabihin, ito ang isa sa pinakamahusay na invention para sa mga naghahardin. Ang sistema ay binubuo ng pangunahing tubo at manipis na drip tape na may butas na inilalatag sa tabi ng mga hilera ng halaman. Ang tubig ay dahan-dahang ipinapadala, patak-patak, direkta sa ugat ng bawat halaman. Ano ang mga bentahe ng paraang ito? Napakarami. Una, malaki ang matitipid sa tubig. Hindi ito nag-evaporate at hindi rin kumakalat sa mga daanan. Ikalawa, nananatiling tuyo ang mga dahon na nakakabawas sa panganib ng sakit. Ikatlo, hindi bumubuo ng crust ang lupa at hindi rin ito humihigpit. At syempre, ang pinakamalaking bonus, matitipid mo ang iyong oras at lakas. At kung gusto mong mas mapagaan pa, pwede mong i-automate ng buo ang sistemang ito. Kailangan lang magkabit ng simpleng timer sa gripo para sa pagdidilig. Ikaw ang magtatakda ng araw at oras at ang sistema na mismo ang magbubukas at magsasara ng supply ng tubig. Makakaalis ka ng payapa sa loob ng ilang araw, alam mong hindi mauuhaw ang iyong mga berdeng alaga. Hindi ito kasing mahal ng iniisip mo at mas tataas ang antas ng iyong kaginhawaan ng maraming beses. Maniwala ka, kapag nasubukan mo na ang automated na pagdidilig, hinding-hindi ka nagugustuhing bumalik sa regadera. Kumpleto na ang mga dingding, bubong, at iba pang pasilidad. Ngayon, silipin naman natin ang loob. Ang tamang pagpaplano ng interior ay hindi lang para sa ganda. Ito ay para sa inyong kaginhawaan at kalusugan ng inyong mga halaman. Ang hindi pinagplanuhang espasyo sa loob ay maaaring magpahirap sa pagtatrabaho sa greenhouse. Para kang nag-aacrobat na puno ng hadlang. Ang una ninyong pagtutuunan ng pansin ay ang mga kama o taniman at mga daanan. Kalimutan na ang ideya ng pagtatanim na parang alpombra sa lahat ng espasyo.
Kailangan ninyong malayang makalapit sa bawat halaman para sa pag-aalaga, pagtatali, at pag-aani. Ang ginintuang pamantayan ay lapad ng taniman na hindi hihigit sa 6 to 7 sentimetro kung isa lang ang panig na mapapalapitan at hanggang 120 sentimetro kung dalawang panig naman ang abot. Sa ganitong paraan, madali ninyong maaabot ang gitna nang hindi ninyo natatapakan ang lupa. Ang lapad ng mga daanan ay hindi bababa sa 40 sentimetro. Maniwala kayo, mapapahalagahan ninyo ito kapag naglalakad kayo na may daladalang timba o kariton. Mas mainam na patungan ang mga daanan ng tiles, tabla, buhangin o graba o kaya ay lagyan ng agrotela. Ito ay magliligtas sa inyo mula sa putik at mga damo. Lubos kong irerekomenda na isaalang-alang ninyo ang paggawa ng matataas o mainit na taniman. Ito ay parang mga kahon na gawa sa tabla, fiber cement board, or metal na may taas na 20 pulasa sa 40 sentimetro. Marami itong pakinabang. Una, hindi ninyo na kailangang yumuko ng husto, kaya makakatulong ito para hindi masakit ang inyong likod. Ikalawa, ang lupa sa mga ganitong taniman ay mas mabilis uminit tuwing tagsibol. Ikatlo, madaling punuin ng perpektong lupa na mayaman sa nutrisyon ang mga ito. At kung maglalagay kayo ng organikong materyales sa ilalim, magiging warm bed o mainit na taniman. Ito na magpapainit sa ugat ng inyong mga halaman. Huwag ding kalimutan ang vertical na espasyo. Sa ilalim ng bubong, pwede kayong maglagay ng trellis para suportahan ang matataas na kamatis at pipino. Sa mga dingding, pwede kayong maglagay ng manipis na istante o shelves para sa mga punla, gulay o kagamitan. Ang maayos na ergonomya ay susi para ang pagtatrabaho sa greenhouse ay magdulot lang ng kasiyahan at hindi ng sakit sa likod. Pinaghandaan na natin ang init, tubig at iba pang kailangan para maging komportable ang ating mga halaman. Pero may isa pang napakahalagang elemento na hindi pwedeng mawala para magkaroon ng photosynthesis. At yan ay ang ilaw. Akala natin, sapat na ang liwanag sa loob ng greenhouse dahil gawa ito sa transparent na materyales. Pero hindi pala palaging sapat yan, lalo na kung nakatira ka sa lugar na maikli lang ang araw o kung plano mong magtanim sa taglamig. Sa taglagas at taglamig, bumababa ng husto ang haba ng araw, umaabot lang ng 8 oras o mas mababa pa. Samantalang, karamihan sa mga gulay ay nangangailangan ng 12 hanggang 14 oras na liwanag para maayos na lumaki at mamunga. Kapag kulang sa ilaw, humahaba at nangihina ang mga punla at hindi na namumunga ang mga halaman kapag hustong gulang na. Dito na pumapasok ang tulong ng artipisyal na ilaw o mas kilala sa tawag na grow light o supplemental lighting. At agad kong sasabihin, hindi uubra rito ang ordinaryong bombilya lang. Kailangan ng halaman ng ilaw na may tiyak na spectrum. Pangunahin ang kulay asul at pula. Ang asul na spectrum ang responsable sa pagtubo ng ugat at ng berdeng bahagi ng halaman, habang ang pula naman ay nagpapasigla sa pamumulaklak at pamumunga. Kaya naman, para sa supplemental lighting, gumagamit tayo ng espesyal na grow lights o phytolamps. May iba't ibang uri nito. Ang pinakasimple at medyo luma na ay ang fluorescent. Ang mas moderno at mas mainam ngayon ay ang LED. Ang mga LED phytolamps ang pinakamagandang option sa kasalukuyan. Sobrang matipid sila sa kuryente, hindi gaanong umiinit, matibay, at higit sa lahat, naglalabas sila ng ilaw na eksaktong kailangan ng halaman. Hindi mo kailangan liwanagan ang greenhouse ng maghapon at magdamag. Sapat nang buksan ang mga ilaw sa umaga, ilang oras bago sumikat ang araw, at sa gabi, pagkatapos lumubog ang araw. Ginagawa ito para pahabain ang liwanag ng araw hanggang sa kinakailangan na 12 hanggang 14 na oras. Ang paggamit ng simpleng timer sa saksakan
ay ganap na magpapa-automatiko sa prosesong ito. Ang phytolamps ay parang iyong personal na araw na sisikat ayon sa iyong schedule. Nakapagtayo na tayo ng bahay, may ilaw at tubig na. Panahon na para isipin ang kasangkapan. Ang pinakamahalaga sa lahat, ang lupa. Ang basta-basta pagdadala ng lupa mula sa hardin papunta sa greenhouse ay isa sa mga pinakamalaking pagkakamali na maaaring gawin. Ang lupa sa greenhouse ay nagtatrabaho sa ibang-iba at mas matinding kondisyon kumpara sa labas. Hindi ito hinuhugasan ng ulan, hindi nagyayelo sa taglamig, at napakabilis na nauubos ang mga sustansya mula rito. Sa paglipas ng panahon, ang ganitong klasing lupang panlabas ay nag-iipon ng mga sanhi ng sakit at larvae ng peste na sa loob ng greenhouse ay parang nasa resort lang. Kaya naman, kailangan ng espesyal na pag-iingat at masusing paghahanda sa lupa para sa greenhouse. Ang perpektong lupa para sa greenhouse ay dapat buhaghag, may kakayahang humawak ng tubig, maluwag para sa hangin, at syempre, napakasustansya. Paano nga ba makagawa ng ganitong dream substrate o lupa ng pangarap? Ang iyong lupa sa hardin o lupa mula sa damuhan ang maaaring magsilbing batayan, ngunit kinakailangan itong pahusayin at disimpektahin. Para bumuhaghag, lagyan ito ng deacidified peat, coco coir, himulmol ng nyog, or bulok na sawdust, pinagtabasan ng kahoy. Para naman sa paghawak ng tubig at pagpapabuti ng istruktura, mainam ang biohumus o vermiculite. Ang pinakamahalagang sangkap ay ang sustansya. Siguraduhing magdagdag ng maayos na nakompost o nabulok na pataba, humus. Hindi lang ito pinagmulan ng mga microelement, kundi tahanan din ng mga kapaki-pakinabang na mikroorganismo na magbibigay buhay sa lupa. Hindi rin masama kung maglalagay ng long-acting o prolonged release na kumpletong mineral na pataba. Bago ilagay ang lupa sa mga kamang taniman, napakainam na magsagawa ng disimpeksyon. Maaaring diligan ng lupa ng solusyon ng potassium permanganate, permanganato de potasio, o ng mga espesyal na biopreparations na maglalagay ng kapaki-pakinabang na microflora na lumalaban sa mga pathogens. Tandaan, hindi lang isang taniman ang inyong ginagawa, kundi isang closed ecosystem. At sa kalusugan ng pundasyon nito, ang lupa, direktang nakasalalay ang kalusugan at dami ng ani ng inyong mga halaman. Nilikha na natin ang ating perpektong mundo sa loob ng greenhouse. Malambot ang lupa, mainit at maliwanag ang mga halaman. Pero, asahan mo, may mga hindi inaasahang bisita na magtatangkang manira sa ating maginhawang oasi. Ang mga peste at sakit sa loob ng greenhouse ay mabilis kumalat at kayang wasakin ang buong ani sa loob lang ng ilang araw. Kaya, ang pagprotekta ay dapat isipin hindi lang kapag mayroon ng hukbo ng aphids sa mga dahon, kundi sa yugto pa lang ng pagpaplano. Ang unang linya ng depensa ay ang pisikal na hadlang. Lahat ng butas para sa bentilasyon, mga pinto at bintana ay dapat lagyan ng pinong butas na kulambo. Ito ay isang simple, ngunit napakabisang paraan upang hindi makapasok ang mga whitefly, armyworm, aphids, at iba pang lumilipad na peste. Siguraduhin na ang lambat ay mahigpit na nakakabit sa buong paligid at walang puwang. Ang pangalawang linya ng depensa ay ang kalinisan at pag-iwas. Huwag kailanman magpasok ng lupa o halaman mula sa labas na hindi pa nasuri sa greenhouse. Laging may panganib na makapagdala ng regalo, na sakit o peste. Regular na linisin ang mga tirang halaman, nalagas na dahon at damo. Maaari silang maging kanlungan ng mga pathogen. Pagkatapos ng bawat season, siguraduhing magdisimpekta ng istruktura ng greenhouse at ng lupa. At ang pangatlo, ang pinakamatalinong linya ng depensa ay ang crop rotation or pagpapalit tanim.
Huwag magtanim ng parehong uri ng pananim, halimbawa ay kamatis, sa iisang lugar ng ilang taon ng sunod-sunod. Ito ay nagiging sanhi ng pagdami ng mga sakit na tiyak para sa pananim na iyon sa lupa. Magpalit-palit ng tanim. Pagkatapos ng kamatis, magtanim ng pipino. Pagkatapos ay gulay. At pagkatapos ay green manure crops, siderates. Ito ay nagpapalusog sa lupa at pumuputol sa siklo ng buhay ng mga peste. Ang pag-iisip ng proteksyon ng maaga ay mas madali at mas mura kaysa sa kalaunan ay makipaglaban ng isang buong digmaang kemikal para sa ani. Pinag-isipan nating mabuti ang halos lahat ng aspeto ng ating greenhouse. Pero hindi tumitigil ang teknolohiya sa pag-unlad at ngayon kahit ang ordinaryong greenhouse sa bakuran ay pwede nang gawing medyo smart. Huwag kayong matakot. Hindi ito tungkol sa komplikadong sistema ng artificial intelligence. Sa halip, pag-uusapan natin ang mga simple at abot-kayang gadget na makakapagpadali ng inyong buhay at makakapagpataas ng bisa ng inyong greenhouse. Magsimula tayo sa pagsubaybay. Ang pinakapundasyon ay ang tumpak na impormasyon tungkol sa microclimate. Maglagay kayo ng hindi isa, kundi dalawang thermometer sa loob ng inyong greenhouse. Isa sa antas ng halaman at ang isa naman ay sa ilalim ng bubong para maintindihan ang pagkakaiba ng temperatura. Siguraduhin ding magdagdag ng hygrometer para masubaybayan ang halumigmig ng hangin. Masyadong mataas na halumigmig ay direktang nagiging sanhi ng mga sakit na dulot ng fungi. Ang mga simpleng kagamitang ito ang inyong magiging mata at tenga sa loob ng greenhouse. Ang susunod na hakbang ay ang automatisasyon. Napag-usapan na natin ang tungkol sa mga automatikong pambukas ng bintana at mga timer ng patubig. Ito ang pangunahing antas ng isang smart greenhouse na nakakatipid na ng malaking oras at pagod. Makakasiguro kayo na hindi sila malalanta sa matinding init at hindi matutuyo habang kayo ay wala. Para naman sa mga gustong magkaroon ng mas marami pang kontrol, mayroon ng mga kumpletong controller para sa greenhouse. Ito ay isang maliit na aparato kung saan ikinakabit ang mga sensor ng temperatura, halumigmig ng lupa at hangin. Ilalagay nyo lang ang nais ninyong parameter at ang controller na mismo ang magpapasya kung kailan bubuksan ang patubig, bubuksan ang bintana, sisindihan ang ventilador, or pati na rin ang heater. Ang ilang modelo ay nakakapagpadala pa nga ng mga abiso sa inyong smartphone. Siyempre, mas malaki na ang puhunan dito. Pero kung malayo kayo sa inyong taniman or gusto nyo lang pahalagahan ang inyong oras, ang ganitong sistema ay malaking tulong. Maaari naman kayong magsimula sa simple, isang magandang thermometer at timer para sa patubig. At sa paglipas ng panahon, habang lumalaki ang inyong interes at pangangailangan, unti-unti ninyong magagawang isang ganap na autonomous na oasis ang inyong greenhouse. Marami na tayong napag-usapang technical na detalye. At ngayon, malamang, ang pinakapraktikal pero pinakamahalagang tanong ang umiikot sa isip mo. Magkano ba ang lahat ng ito? Ang budget ay parang isang malaking bato sa dagat na sinisira ang maraming magagandang proyekto. Kaya, pag-usapan natin ang pera ng tapat at walang tinatago. Ang halaga ng isang greenhouse ay maaaring magkaiba-iba ng labis. Isang simpleng plastic panel na gawa sa arko at plastic film ay pwedeng magkakahalaga lang ng ilang libong piso. Samantalang ang isang malakihang greenhouse na may heating at automation ay aabot sa daan-daang libo. Kaya ang unang dapat mong gawin ay gumawa ng detalyadong estimate o breakdown ng gastos. Ilahad ang lahat ng kailangan. Pundasyon, frame o balangkas, takip,
mga fastener, taniman, irrigation system, at iba pa. Mag-research ng presyo sa mga construction supply store at online. Makakatulong ito para makita mo ang totoong sitwasyon. Ngayon, tungkol sa pinakamahalaga, saan ka pwedeng makatipid at saan naman hindi talaga dapat? Huwag na huwag. Tandaan, huwag na huwag magtipid sa dalawang bagay. Sa tibay ng frame at sa kalidad ng takip. Ang murang frame na gawa sa manipis na metal ay pwedeng bumagsak lang sa bigat ng anumang karga o sa malakas na hangin at ulan. At ang depektibong polycarbonate na walang UV protection, pagkalipas ng ilang taon ay magiging marupok, maninilaw, at parang salasalang butas-butas. Ang pagtitipid na iyan ay hahantong lang sa kumpletong pagpapalit ng buong greenhouse. Narito naman kung saan ka pwedeng makahanap ng matalinong paraan para makatipid. Una, marami sa mga trabaho ay pwede mong gawin sa sarili mong kamay. Magbuhos ng simpleng pundasyon, buuin ang frame, ayusin ang mga taniman. Lahat ng ito ay hindi nangangailangan ng espesyal na kasanayan at makakatipid ka sa gastos sa paggawa. Pangalawa, abangan ang mga seasonal discounts. Handa na ang proyekto, nakabudget na ang lahat, at sabik ka ng magsimula. Ngunit teka muna, bago mo ibaon ang unang palasalupa, mahalagang maglaan ng 5 minuto para sagutin ang isang tanong na kahit tila nakakaboring ay posibleng napakahalaga, ang legal na aspeto. Kailangan mo ba ng permit para magtayo ng greenhouse? Sa karamihan ng pagkakataon, kung ang pinag-uusapan ay isang karaniwang greenhouse na yari sa polycarbonate at may light foundation, ang sagot ay hindi mo kailangan ng anumang permit. Ayon sa batas, ang mga ganitong istruktura ay itinuturing na accessory structures o non-permanent na gusali. Hindi ito nakadikit ng husto sa lupa at kung gugustuhin, madali itong buwagin at ilipat. Ngunit gaya ng madalas mangyari, ang mga detalye ang nagiging problema. Nagbabago ang sitwasyon kung ang iyong greenhouse ay nagpapakita na ng mga katangian ng isang permanent structure or capital construction. Ano-ano ba ang mga katangiang ito? Una, kung ito ay may nakabaon at sementadong pundasyon tulad ng slab or footing. Ang ganitong uri ng istruktura ay hindi mo na basta-basta maililipat. Pangalawa, kung nilagyan ito ng permanenteng koneksyon ng utility, halimbawa ay gas heating. Pangatlo, ang sukat nito. Kung ito ay isang malaking pinaiinit na bodega o hangar, mahirap na itong tawaging simpleng accessory structure. Kung ang iyong greenhouse ay pasok sa mga pamantayang ito, maaari itong ituring na isang permanent structure at mangangailangan na ng permit at pagpaparehistro. Mahalaga ring tandaan ang mga building code at regulasyon tungkol sa paglalagay ng mga istruktura sa iyong lote. Halimbawa, hindi mo maaaring ilagay ang greenhouse ng dikit na dikit sa bakod ng kapitbahay mo. Kailangan mong lumayo ng hindi bababa sa 1 metro. Malayo na ang ating narating sa pagtalakay sa disenyo ng greenhouse. Pero iba nga ang teorya, iba rin ang aktwal na paggawa para mas maintindihan natin at matandaan ang mga napag-aralan. Pag-usapan natin ang mga pagkakamali ng iba. Kaya naman, inihanda ko ang top 3 sa pinakamadalas at pinakamasakit na pagkakamali na nagagawa ng mga baguhang nagpaplano o gumagawa ng greenhouse. Tandaan nyo ito para hindi ninyo na maranasan pa. Unang pagkakamali, maling pagtitipid sa pundasyon at balangkas. Maraming nagpaplano na makatipid sa pagbili ng pinakamurang greenhouse, ipinapatong lang sa lupa, sinusuportahan ng mga paa ng bato o tisa, at masaya dahil nakatipid. Pero pagdating ng malakas na bagyo, o kaya'y ng matinding pag-ulan at hangin, ang resulta ay nakakalungkot.
Ang greenhouse ay either matatangay ng hangin papunta sa kapitbahay o kaya'y guguho at sisirain ng matinding panahon, parang barahang bahay-bahayan. Tandaan, ang matibay na pundasyon at balangkas ay hindi luho, kundi ang iyong seguridad laban sa kalamidad. Ikalawang pagkakamali. Sige na yan! Ito ay tungkol sa pagpapabaya sa bentilasyon. Tulad ng nabanggit na natin, marami ang nakukontento sa isang pinto at maliit na bintana or vent. Tuwing tag-init, ang ganitong greenhouse ay nagiging parang impyernong pugon or sauna. Ang mga halaman ay hindi nabubuo ang bunga, nasusunog sa araw, nagkakasakit dahil sa matinding init at halumigmig. Walang ani, kundi puro kabiguan. Ulitin natin, ang kabuuang sukat ng mga bentilasyon ay dapat hindi bababa sa 20% ng kabuuang sukat ng sahig at mas mainam na lumagpas dito kaysa kulangin. At sa huli, ang ikatlong pagkakamali. Dito ko itatanim, maganda rito. Ito ay tungkol sa maling pagpili ng lokasyon. Ang greenhouse ay inilalagay sa lilim ng malaking puno dahil maginhawa roon. O kaya naman sa pinakamahangin na lugar dahil maganda ang tanawin mula doon. Und von der Gesundheit ihrer Grundlage, der Erde, hängt direkt die Gesundheit und der Ertrag ihrer Pflanzen ab. Isipin natin na tapos na ang ating greenhouse at handa nang tanggapin ang mga unang naninirahan. Dito, may isang katanungang bumubulaga, parang pag-aayos ng mga titayra sa isang dormitoryo or communal apartment. Sino ang magiging magandang magkapitbahay? Ang tamang pagtatabi-tabi ng mga halaman o tinatawag na allelopathy ay mas mahalaga sa loob ng greenhouse kaysa sa bukas na hardin. May mga halaman na nagtutulungan habang ang iba naman ay maaaring magpabagal ng paglaki o maging sanhi ng pagkalason. Sino-sino ang magagaling na magkatabi? Ang klasikong trio, kamatis, sili at talong ay mula sa iisang pamilya, Solanaceae, at nangangailangan ng halos parehong kondisyon, kaya magandang magkasama sila. Ngunit dahil pare-pareho ang kanilang sakit, kailangan pa ring mag-ingat. Ang basil at iba pang herbs ay mainam na kasama nila. Ang amoy ng basil ay nakakatulong magtaboy ng peste at sabi nga, pinapaganda pa ang lasa ng kamatis. Ang pipino may sariling ugali. Gusto nila ng napakataas na halumigmig na hindi naman kinakaya ng kamatis. Kaya, mainam na itanim sila sa magkahiwalay na greenhouse o kung hindi man sa magkabilang dulo ng iisang malaking greenhouse at paghiwalain ng plastic. Mainam na kasama ng pipino, ang dill at mga legumes tulad ng sitaw na nagpapayaman sa lupa ng nitrogen. Sino naman ang hindi dapat maging magkasama? Halimbawa, fennel at kamatis. Ang fennel ay naglalabas ng mga substance na pumipigil sa paglaki ng kamatis. Ang patatas, kahit kamag-anak ng kamatis, ay madalas na nagdadala ng late blight, Phytophthora, kaya mas mabuting huwag na itong itanim sa greenhouse. Gamitin ang espasyo ng matalino. Sa mga gilid ng kama ng matataas na halaman, maaaring magtanim ng maliliit na uri tulad ng letsugas, labanos, o spinach. Habang lumalaki ang mga higante, makakakuha ka na ng ilang ani ng gulay. At ngayon, puntahan na natin ang pinakapuso ng usapan. Siguro naisip ninyo, ang sikreto ay nasa mamahaling polycarbonate o sa isang smart irrigation system. Pero hindi iyon. Ang pinakamalaking pagbabago sa pagtingin sa paggawa ng greenhouse ay ang pagkaunawa na hindi lang pala basta isang maliit na bahay para sa halaman ang binubuo mo. Lumilikha ka ng isang saradong ekosistema, isang munting mundo kung saan ikaw ang lumikha. Ang perpektong bentilasyon ay mahalaga hindi lang sa sarili nito, kundi dahil pinipigilan nito ang mga sakit na mamaya'y pupuksain mo paggamit ang mga kemikal. Ang tamang lupa ay hindi lang basta lupa.
Isa itong buhay na organismo na magpapakain sa iyong mga halaman ng mas mahusay kaysa anumang pataba. At ang pinag-isipang lokasyon o pagkakalagay ay libreng enerhiya mula sa araw na makakatipid sa iyo ng pera sa pampainit. Narito ang pinakamalaking lihim. Lahat ng 20 puntong ito ay magkakaugnay sa isang-iisang sistema. At kapag nakita mo na ang koneksyon na ito, hindi ka na lang basta nagtatayo ng greenhouse. Nagsisimula ka ng lumikha ng isang pangarap. Sa madaling sabi, ang perpektong greenhouse ay hindi koleksyon ng mamahaling bahagi, kundi isang maingat na pinagplanuang sistema kung saan lahat ay gumagana ng magkakasuwato. At Setyembre ang pinakamagandang panahon para unti-unting buuin at simulan ang pundasyon ng harmoniyang ito. Salamat sa panonood ng video na ito hanggang sa huli. Kung naging kapaki-pakinabang ito, suportahan kami sa pag-like at mag-subscribe sa channel para hindi mo mapalampas ang aming mga susunod na adventure sa paghahalaman. Ngayon, isang katanungan para sa inyo. Anong klasing greenhouse ang pinapangarap ninyo? Anong pinakamahalagang elemento para sa inyo mismo? Marahil ay isang lugar para sa rocking chair sa gitna ng mga kamatis. Isulat sa comments, pag-usapan natin